Good morning mga katoks. Deliver tayo ng Rhode Island. So ito, mga 1 month old na Rhode Island Red. So may order sa atin dito sa La Orna, BC. So medyo matagal ang biyahe natin, medyo malayo kasi yun. Ito ang unang biyahe natin ngayong taon. So tara mga katoks, samahan nyo kaming igiyak ng item and then diretso na tayo sa biyahe. Tapos pagdating natin doon, diretso tayo gala. So tara. Samahan nyo ko igiyak mga katoks yung order sa atin papunta ng La Orna, BC. So, nasa kulang-kulang 50 heads din to. Kaya naman tara mga toks. So, okay na mga toks. Naigiyak na natin. Ayan. Shoutout po sa iyo, Ma'am Mary Joy. Ito na po yung order mo. 48 heads po lahat. Na Rhode Island Red, 1 month old. More than 1 month old na po ito. At incoming 2 months old na. So, shoutout po sa iyo, ma'am. At salamat po sa tiwala dito kay Katuka Backyard. Medyo masama ang lagay ng panahon dito sa atin. Ayan nga, oh. Basa na nga ako mga katoks kung napapansin nyo. At ito, naambo na yung ating i-deliver. At kung ano ang mangyari sa deliver natin, ipasajust na lang natin mga katoks. Kasi lumalakas yung ulan. So, nakagiyak na. Kaya tayo naman ng gabak mga katoks. Kita-kita na lang mamaya. Salamat. Pagkalipas nga mga katoks ng halos 3 oras na biyahe, narating din natin na exact location ni buyer. So hindi na po natin na video yung biyahe dahil sobrang lamig naman. Bukod doon medyo umaambon kaya talaga focus lang kami sa kalsada, focus lang kami sa biyahe. At sobrang dilim din kasi kung familiar po kayo sa Port Magsaysay Highway or Port Magsaysay Road, doon po kami mismo dumaan sa gawi po na yun. Yun lang po kasi yung lumabas sa waste na pinakamalapit na daan. So doon lang din po yung familiar kami. Kaya naman dire-diretso na lang din po kami sa biyahe. At so yun, nakarating na rin po tayo dito sa location ng ating bahay. At nagpatulong na din ako sa mga kasama ko para ilagay yung item doon dahil nakaready na din yung kulungan. Hop, tatamaan ka. Kapatid ko po, tapos po pinsan ko kasama. Taga-business pa po kami sir. Bulacan. Bulacan pa po. Medyo tabi na po siya ng Angat. So ito po yung manok natin. Baka magtalo na medyo. Nasisigla yan. Kailangan na lang natin. Jay, close mo. Ano ba yung spray dyan? I-spray pa ba yan? Hindi na po ma'am. Goods na po yan. Kaya lang po may problema yung kulungan po natin. Masyado po manipis yung plastic screen. Yung tayo po niyan, pag po tumayo dyan, hindi po dediretso sa baba. Matatapakan po nila yung tae at may tendency Kung kaya kumakain. tanggalin na lang yung screen. Mas okay po sana, tanggalin na lang po yung screen. Kaya, Opo. Kasi po malalaki na po sila eh. yan yung kasi ng screen. Hindi, maliliit pa kaya Hindi, malalaki na po yan ma'am. Pag po kasi hiwain na lang natin. Noong nakita ko nga agad mga katoks yung kulungan, may nakita na akong maliit na problema. Maliit lang naman katulad nung sa pen kasi sobrang sinsin nung pagkakalagay ng kawayan. Bukod doon pinatungan pa nila sir ng plastic screen na sobrang liliit din. Kaya may tendency talaga na yung dumi hindi dire-diretso sa baba at makakain pa po nila at posible pa kagad silang magkasakit. Kaya naman habang may oras pa tinanggal na kagad ni ma'am yung sa pen at yun tinulungan ko na din para matanggal na rin natitira. Pansin ko rin na yung kulungan ay sobrang liit. Kaya naman isa pa to sa problemang kinakaharap nila ngayon. Dito po pwede na po sila dito. Dapat yan na lang maluwag. Pwede na po ilagay dito Hindi pa naman nababakuran. Ang gawin nyo lang po, tabihan nyo lang po ito na at least na yung paligid. Kasi po sobrang lamig po sa area nyo. May tendency pong sipunin po yan at pamatay. Dito muna. Pwede naman po, tapos transfer nyo na lang po dito. Pag may lamig ng Opo, kaya lang po kasi sila lahat dyan, kung ilalagay nyo dyan, sige. Kasi
sige. Kailangan isang ganito pa. Kasi po, pag po hindi sila nakakabuelo, yung katawan po nila, hindi rin po talaga. Kahit po muna kami kinogi yan. Andiyan po sa taas. Po. Pwede naman po dito ilagay. Pwede na dyan, ha? Kanina po nila sa dulo na yun. Pwede rin po. Maganda po yung maluwag. Ito po, compatible na po din na dito. Kukunin na lang yung pa. Takpan nyo lang po ng loob. Kahit ano pong pwede nyo panabing. Kaya po yan, pwede nyo po panabing. Parang hindi ginawa. Igagawin din sa meeting nyo. Saan po natin ilalagay? Diyan po, o dito na po natin ganyan lang. Dito na lang daw muna sa kabila. Meron po kayong inihandang Bitmin Pro. Yung pinabili po sa inyo ng Mamero guys. Andyan yung vitamin. Mapabiyak po tayo sa lagayan sa tubig po. Sa drinker po nila. Bumili. Baba na po natin. Nag-stress na din po kasi. Lipat ko na lang. Mapabiyak na lang din po natin sa tubig. Palagyan na lang po din yan ng Bitmin Pro. Papayat. Lagyan mo ng tubig at tingket. Lagyan mo muna tubig. Sir, kailangan po na witness. Bibilangin po natin. Sir, pasuyo na lang po. Bibilangin po natin yung item. Pasabay na lang po ng bilang. By 2 na lang po. 4, Sampu pa lang. 12, 14, 16. Tingnan niyo po, 16 pa lang po yan. Oo, ano. Tulungan po na yan. Kulang na po talaga. Dapat pa ilipat mo rin mamaya yan. 16 pa lang po yan. Kanyang po, halos kalalaki yan lahat. So pag po nilagay nyo na po dyan lahat, eh 60 ka na po talaga. Bukod po dyan, lalagyan nyo pa po yun ng tubig dito sa gitna. Siyempre nga, Lilipat daw nila mamaya. medyo masukin po talaga. Lipat nyo na lang po mamaya o diretso po natin dyan? O diretso po natin dyan sa kabila. Lalabas po yan. Diyan na lang, palipat na lang mga. Pagawa nyo na lang po muna yung gilid doon kasi po mas mahirapan po kayo maghabol. Lalabas yan. Masyado pong malikse. 16 po. Twenty-four, 26. Forty-eight, sir. Oh, puno. Ulo po talaga yan. Tagliran, tagliran, tagliran. Pwede mo na ilagay dyan, no? Dito pa rin. Ayan nga po. Masakit talaga yan. Hindi yung Sige po yan. Sige na, video. Pati sa loob. Sir, pwede mo buksan? Video ko na yung loob. So mga katoks, yan po yung sisyo na diniliber natin dito sa San Isidro, Laur. Ako. Ay! Ito po yung kinakatakot natin na mangyayari. Sa sobrang tagal po ng biyahe. Nang isa bigla. Ganyan po talaga, may kasama po talaga, hindi po natin maiiwasan. At hindi po rin kami handle yun. Ganyan po talaga. layo ng biyahe. Layo po kasi yan. Stress po yan, kaya po sa ganyan, pagpapahingayin po muna natin. Mamaya na po natin bibigyan. Sa 10-20 minutes po, saka natin bibigyan. Biglang nang isa yan.
Ganyan po talaga, ma'am, sir. Yan po hindi po namin iaawat sa total price. And ganyan po talaga sa livestock industry. Dumating na nga yung kinakatakot namin na mamatayan. At hindi po talaga natin ito maiiwasan sa biyahe dahil sa sobrang layo din. Vitamins. So ito po yung ginagamit namin para po sa pangbago-bagong panahon, umuulan, umaaraw. Binibigay po namin to, advisable is afternoon or hapon na pagpapainom. So ito po yung binibigay namin. Ito po ay para lang kumulay dito. Hindi niyo po pala ito pwedeng ilagay lahat o hindi naman po advisable na ilagay Kalahati ito lang lahat. daw niya. Opo, kahit po Isang kalahati. galon daw. Opo. Konti lang. Opo, konti lang po, basta po kumulay lang. Oo. Yun din po kasi ginagamit ko. So far po, goods to goods pa rin po yung output. Sa pagpapakain, sir, anong oras, Umaga at hapon lang naman po. Ngayon po, kung may time po kayo sa tanghali, bigyan nyo lang po ng damo or gulay-gulay pag nakakulong. Pero kung ililipat nyo doon po, okay, pakakawalan dito. Kahit umaga at hapon lang. Kasi po, pwede nyo naman sila i-free range. Yung kagandahan po sa kanila. Hindi, pag halimbawa, ito, pag naka-isang buwan na, pwedeng isang buwan na feeds, gano'n muna. Pwede po. Tapos, pag naka-isang buwan na, pwede na kakainin ng konting dami. Kahit naman po ngayon, pwede po yun. Ay, yan. Kahit po ngayon, pwede po. Kasi po, sisiw pa lang po yan. Nangangalahig na po yan sa lupa at kumakain na po ng damo-damo. Kahit nga po ba ito kinakain niya kasi po mayroon po vitamins na naibibigay sa kanila. Ngayon po sa ganitong edad, pwede po itong bigyan ng kahit ano, wag lang po yung matitinik or yung may tinik na halaman. Yun lang po wag. Kasi po naranasan ko. Malunggay po. Yung malunggay Malakas po kumain, malunggay. Na damo sa kanila, inahalaman. Malunggay po. Malunggay o kaya po kangkong. Madre de Agua, Madre kung de meron. Wala po kasi kami Mga routine ilang ngayon. kilo ang inaabot niyo. Yung rooster po nito, kung patatabayan niyo po ng mas maganda, 3 to 5 kilos. Sa akin po kasi, inaabot na po 3 to 3.5. Yung rooster, kasi po breeder ko po sila, hindi ko po sila obrang patabay. Mabigat na nga po yung 3.5 eh. Naabot ang pagka pinatanda na tingkit, naabot ang 7 yan. Ako po, basta po maganda yung pagkain. Oo. Sa akin po kasi, di ko pinapaabot ng gano'n. Yung sa pinsan ko, gano'n eh. 47. Nag-iitlog kasi yun eh, kaya mga malaki. Ako po, namatay po yung isa. period lang na, Malalaki na sa ng club, Opo. pwedeng ilipat sa... Yes po ma'am, pwede. Ito pong ito pong area nyo na to, pwede nyo pong bakuran lang ng lambat. Lagyan nyo ng pugad. Inumin at pagkain, okay na po sila. Pero lagyan nyo po ng kahit maliit na bubong. Once na umulan, meron po sila sisilungan. Doon po ang pinaka-advice. Pero kapag po ganitong edad, kailangan medyo secured kasi napakalamig po dito sa lugar nyo. Eh kahit nga po kaming tao, sinisipon. Wala naman po kami Pwede sipon. pong balutan po ng lona. Kasi masyado pong malalamig. Sige, bibili na lang ako ng lonang ganito. Brian, ano? Opo, Opo. Mas yan ang itutugtog ko dito. Tapos pag po sobra naman po yung init, pwede nyo na pong itaas. O kaya po yung harapan mo na po na yan. Butas Okay na po lang. yan. Pwede po yan. Tingnan nyo po ma'am. Sige po sila dyan. Sabi kasi ng anak ko, baka nanay, Ganyan po kasi yung layan. hindi pa ako pwede na po yun, pwede po yun. Dahil ano yun, baga sa kumara sa baboy, sa aawat lang. Edi, edi ilawin pa ka mo yun. Ito po ma'am, pwede nyo po itong bilan ng solar. Oo. Ang kagandahan po kasi dito, pag pumiilaw sila kahit gabi kumakain, bukod po doon, sa gabi maiiwasan po natin yung sakit na fowlpox o malaria na galing po sa lamok. Lamok. Kasi Para di po wala makagat. po silang laban pag ginagat sila ng lamok sa ganyang edad. Wala pa naman, hindi pa naman po kompleto yung balahibo. So, kailangan po, advice ko na lang po sa inyo, kung meron po kayong solar, lagyan nyo po ang ilaw. Kasi inom na lang. Or kahit anong Kesa ilaw po po. kasi na walang Kami po ilaw, kasi tapos- solar ginagamit namin kasi solar. may solar po kami para Tapos magagamot tipid sa po kayo. kuryente din. Nagkaroon ng bulutong. Kasi yan din ang gusto Yan, yun po yung iwasan po natin. gawin. I-prevent po natin yung mga sakit na pwedeng dumapo sa Opo. kanila. Ay, halimbawa kung ililipat ko dyan, Yes po ma'am. Karoon ako ng pagkulang. sila lang kumuha. Opo. Yung mga market din ba yan? Opo, Yes pwede po. po. Yung iba po nag-ano po niyan eh, naghahanap ng pang-serve sa mga restaurant, Apo, pwede po yung Chinese. butik eh. Ang gamit Meron po pong natin order yung na ganyan, bawang. per kilo po. Yung kulay Ang dilaw po kasi labanan. yun na meron sa amin. So, yun po ang ginagamit namin. Pag per kilo po, hindi Para ako po maiwasan masyadong sure din siya po nakakaalam sa per kilo eh. Nung nakaraan po kasi nag-deliver kami, 30 heads po, pero yung kilo niya hindi pumatak ng ano eh.
40 plus. Mga ilang ano naman po siya yung pangingitlog. Pero pag po Sabihin, nagtitlugan po sila, di ba, halimbawa, hindi ka naman na hatch ng itlog eh. Mm. So, pwede yung mag-hatch ng itlog. Yes po, basta po fertile yung itlog. Halimbawa po, yung barako tapos yung inahin. Kung nagpaparis po yun, fertile yun, automatic po yun fertile. Kailangan ma'am, pagka magbibreeding ka, Yes po. kailangan may ibubukod. Pares Alam po. mo na Yes lahat po. ng- Yun lang po yun. Kung halimbawa po, meron kayong isang kulungan, bukod nyo po dun. Tapos yung egg po na yun, pwede nyo pong ipaano yun, pa-incubator. Yes po. Basta iwasan lang pong mababasa. Yun po ang ano doon. Kasi po may tendency na mabugok pag nabasa yung itlog. Kaya kami po, meron kaming pugad talaga doon na binubukod po namin. Ngayon po pala, ang possible kasi yung mangyari po dyan, bumiyahe po ng matagal na stress, posible po tapuan ng sipon, ng halak, o kaya po pinaka-worst po yung nangyari, namatay. Ngayon po, pagkalipas ng sa maghapon, observe nyo po kung sinipon or what, kung nagkaroon po ng matamlay, ibukod nyo na po kagad. Tapos bigyan nyo na po kagad ng antibiotic. Ano po bang antibiotic ang meron sa poultry supply dito? Yung gamot po sa sipon sa madaling salita. Hindi namin Sila kain. Okay. Bigyan nyo na lang po ako ng notebook at papel. Bigyan ko po kayo na listahan na pwede nyo gamitin. Gamot, vitamins, pagkain, at procedure po kung paano po gamitin. Lilista naman natin mga katoks lahat ng pwede nilang bilhin, antibiotic at gamot, maging ang vitamins at pagkain ng manok na ipapatukan nila mula ngayong 1 month old hanggang maging laying age. Mga brand ng gamot na pwede nyo po bigay sa kanila. Pag po gamot po sa sipon, Doxilac powder, Ampil, Remoxil. Pwede po, pag po sa ganitong edad at marami po sila at hindi naman po grabe yung sipon, halimbawa po basa lang yung ilong at hindi naman po namamaga yung mata, ang ibigay nyo lang po is powder lang po na antibiotic. Ngayon po kung ang manok po ay grabe na yung sipon, malala na po yung halak, namamaga na po yung mata, ang ibigay nyo po ay Doxilac capsule, Ampil capsule, or Premoxil capsule. Kahit alin po dito, wag po yung 3 gamot or 3 pesos sa isang araw. Papili lang po kayo na isa and then ang bigay po ng gamot pag po malala po yung sipon is kahit po isa or 2 beses na sa isang araw mga gatapon. Ngayon kung di naman po ganun kalala, kahit 1 beses lang po, pwede na nyo na po ibigay. Pero kung ganito kadami tapos po ganyang edad lang, bigyan nyo na lang po ng powder para po hindi rin po ganun kamahal. Ganito lang din po kalaki yun. 5 grams naman po yun, 5 grams po yung laman. Yun na lang po ang ibigay nyo sa kanila pag po may sipon. Pili na lang po kayo kung ano po may available sa poultry supply. Sa 3 na to. Ngayon, pagpapainom po kapag po ang sisiw, malala naman po yung sipon, yung isang buong capsule po na gamot, hatiin nyo po sa gitna. Tapos isubo nyo po sa may sakit. Ngayon po, yung may sakit, ibukod nyo na po kagad. Para po sigurado na hindi po makahawa. Kasi po ang sipon, halak, at paraysa ay nakakahawa po sa ating mga alagang manok. Dumadapo po yun talaga, hindi po natin maiwasan, lalo po sa lugar natin dito, napakalamig. Ngayon, sa vitamins naman po, ang may sasuggest ko na po, may advice is yung Vitamin Pro. Ito po yan. Ito po kasi yung gamit namin, matagal na po, at maganda naman po yung output at nakakatulong po talaga sa kanila. Kapag bibigay naman po nito, kahit di po natin sundin yung dosage dito, ang ginagawa na po namin ay kumulay lang po doon sa tubig nila. At ang pagbibigay po niyan, hindi po pwede na, pwede naman po pala na pwede araw-araw, pero ang ginagawa po namin is alternate. Halimbawa po, nagbibigay po kami ng vitamins sa maghapon, lalo na po pag nagagamot. Nagbibigay po, ang gamutan naman po, straight po yun, 3 to 5 days. Depende po sa recovery ng manok. Ngayon, kung vitamins naman po, ang binibigay lang po namin, hindi po everyday, kasi po minsan naiinom na po yung hayop. At hindi rin po tumatalab. Kumbaga, kinatatamaran na nilang inumin, nasasayang lang po. Ngayon po, ang bigay lang po namin, halimbawa, nagbigay po kami ng Monday, susunod po is Wednesday. Sa Tuesday naman po, ang bigay po namin clear water lang. Kung wala naman po sakit, clear water lang po yan. Tapos, ang best po na oras sa pagbibigay ng vitamins is yung hapon. O yung Vitamin Pro po, bigay nyo po sa hapon. Tapos po, kapag po may sakit, ang technique po namin dyan, hindi po namin binababaran ng tubig. Halimbawa po, may sakit po sila. Ngayon, kailangan pong painumin ng gamot, inuminan na powder, hindi po namin to binababaran. Halimbawa po, nagpakain po kami ngayon, maya-maya po, pagkatapos kumain, bibigyan namin ng tubig.
Pag po nakainom na po sila lahat, tatanggalin po namin yung tubig, palipasin po namin ng 2 hours, pabalik po namin inumin. Bakit po namin ginagawa yan? Ang dahilan po namin bakit po ginagawa yan ay para po yung gamot na iinumin nila ay direktang ma-absorb agad nila at makakarami po silang maiinom ng tubig na may gamot. Ibig sabihin po, tatalab din po agad sa atin. Pag po kasi nakababad na ganyan, ang tendency po mangyari, naiiputan po nila yung tubig. Wala rin po sa isa yung binigay natin antibiotic o yung powder sa manok. Naiiputan po nila, tapos may inom po ng bukod, hindi po sila uhaw na uhaw. Inuuhaw po kasi namin sila bago po bigyan ng gamot. Yun lang po ang technique. Ngayon po kung may tanong po kayo, pwede naman po kontakin si Ma'am Mary Joy para po kontakin naman po ako. Or pwede ko pong ibigay sa inyong direkta yung cellphone number ko. At kung mayroon pong problema at tanong, call nyo lang po ako. Ngayon sa feeds naman po, ang binibigay po namin sa ganyang edad, mula po pagkapisa hanggang 1 month old, yung Integra 1000, GMP 1000, or Razor 1000. Pili lang po kayo sa tatlo. Hindi naman po kailangan bilhin lahat. Pili lang po kayo ng isa kung ano po available sa poultry supply dito sa lugar. Ngayon, pag bumidad po ng Ito nga, ito, mga manok na GMP 1000, pwede po yan. Yan po is under pa naman po ng 1 month old. Pag po tumuntong ng 2 months old po yan, bigyan nyo po sila ng 2,000 naman. So, ang nabili nyo po nung una is 1,000. Ang susunod nyo pong bibilin, 2,000. Sunod-sunod lang po yun. Integra 2, GMP 2, or Razor 2. Hanggang 1 buwan po yun may get, papunta sa 3 months old. Yan, once na tumuntong po sa 3 months old, changing po ulit ng feeds. Na Integra 3, 3,000 naman po yun. GMP 3 or Razor 3. Hanggang 5 months old ko po binibigay yun. Pwede naman po 4 months lang. Pero binibigay ko po ito 3 months hanggang 5 months. Ngayon po, pag po tumantong ng 5 months is RTL age na po sila. Ito ba, pati, ayun ba, kung may mga 2 buwan na, pwede nang pakapakainin na dahon-dahon. Kahit po ngayon mo, Kahit po ngayon, pwede po. Kahit po new Anytime hatch. po. Kahit po new. Alternative lang naman. Yes po. Parang panghimagas. Opo, parang merienda Parang po yun. panghimagas lang Ganun po. lang po ang purpose. Feed seed. Marami Hindi po mawawala yung alternative food para po sa kanila para hindi po ganun kagastos. Mayroon po mga local brand na binibigay na mais or binibigay na pagkain. Pag po kasi tinipid natin ang output, po kasi, ang tinipid po natin ang input, ang output natin is tipid din po. Hindi po ganun kaganda magiging katawan nila. Wala po sa condition po kasi po hindi po sapat yung nutrients na nakukuha nila. Ngayon po, tuloy po tayo sa feeds naman po pag pumidad ng 5 months. Ang binibigay ko na po is Integra 4,000, GMP 4,000, duck layer. Ang duck layer po ay sa umiitlog na. Ni-start ko po ito bigay 5 months po kasi minsan po sa batch meron po nang itlog na 5 to 6 months old. Umiitlog na. Ano ko nung may hinahalo raw yun dyan pag mga 3 months na yun parang feeds din, ano yun? May hinahalo Hindi, yun, ito na nga ating Hindi susunod. nga. Mayroon naman po pwedeng ihalo. Ngayon po, depende po doon sa ihalo nyo kung angkop po sa kanila. Huwag nyo lang po sila, halimbawa po sa ganyang edad, tapos nilagyan nyo po na mas malalaking pellet, hindi po nyo na makakain. Hindi, Kasi po, pag mga 3 months, 4 months gano'n. pwede naman po yun. Kahit po, halimbawa po kasi, hinahaluan po ng ibang breeder ng mais. Katulad ko po, kami po. Ay, gano'n. Hinahaluan po namin ng mais yung feeds nila. Pwede po yun. Wala pong problema doon. Mas maganda po yung output nun. Kasi mas nakakataba po yung mais para sa kanila. Kahit po fresh, okay lang. Halimbawa, bumili po kayo sa palengke mais, lagay nyo dito, pagbalik nyo, gusto po yan. Papaya, nabulok. Yung may patches, bibigyan nyo po sa kanila, pagbalik nyo, kakainin din po yan. Saging, wala pong problema nun. Hindi po sila maselan. Ngayon po, ito pa po yung binibigay namin sa umiitlog. Duck layer, Gallimax 21 or Razor 4,000. Kahit alin po dito. Ang pinaka-branded at pinakamahal na pagkain po para po sa laying age is yung Gallimax 21. Pero napakaganda din po ng epekto na to pagdating po sa pangingitlog ng mga manok. Ngayon po, pinaka-local po dito is yung duck layer. Budgeting yun, kumbaga, kaya-kaya po ng budget natin. Yung duck layer. Maganda din naman po ang output nila. Bukod doon, ito na po yung iba, Integra 4,000, GMP 4,000, Razor 4,000. Yun na po yung mga common na ginagamit namin. Ang gamit po namin sa GMP 4, may halong mais. Hinahaluan po namin ng mais. Kaya po yung output po nila, kita nyo naman din po, GMP po yan. Tatawag na lang kami pag Maganda naman po.
May question ako dito. Sige sir. Yung sa pagkain, kailangan bang timbangin o Ay, hindi na po. Kung naka-auto feeder po kayo dyan, pag po kasi nabusog naman sila, umaalis sila. Pagka nagutom, babalik yun sa patukan para tumuka at uminom naman ng tubig. Ang bigay po ng pagkain po pala is umaga tapon. Ngayon po, kung may free time po kayo sa tanghali, pwede niyo pong bigyan ng kahit anong alternative food. Ayun, bagat hapon lang. Po, umaga tapon lang po. Ang bigay din po ng gamot is umaga tapon lang din po. Pero yung hinahalong vitamin, Pwede niyo pong ibabad sa kanila. Vitamins po yan. Basta po, pwede niyo naman din po araw-arawin. Kaya lang po, ang advice ko lang po is alternate. Or alternate day na, halimbawa, magbigay po kayo ngayon, Sunday, tomorrow, kahit po water muna. ay ganun. Tapos po, Pagitan. may pagitan po siya. Pero pwede naman po bigyan nyo. Kaya lang pong problema, kaya lang po. Minsan po kasi naiinom na lang din yung hayop. So ito po yung stand para po makatulong. Ay, lagay ko na po yung cellphone number. kay pangalan? Dahil kakabitan ko ng ulo, mamaya. Parang masarap ako. Hindi. Dito ko ito tutok ng solar. Pwede. Kailangan nasa loob ng konting ilaw. Ito po sir, pwede nyo na po ihalo dyan para po masanay din po kayo magalo. Yung kumuli lang po, sasaliin na lang po namin. Magkakapi lang po kami. Ay, sige, lumamig na. Ilang po kami. Sa lahat po ng gustong order ng bulaklak, bisitahin lamang po ang aming official Facebook page, ang Flores Craft Bouquet. Pwede rin po kayo mag-comment kung ano pong klaseng bulaklak at design ang gusto nyo. Pwede rin po kayo mag-request or mag-suggest ng bulaklak na gusto nyo para po sa inyong minamahal. Order na po kayo, lalo na kayong palapit na ang Valentine's Day. So, visit lang po ang aming official Facebook page, Flores Craft Bouquet. Hello mga kaduks! Okay, nakatapos na tayo sa deliver natin. Nandito ngayon tayo sa pinagmamalakin ng Nueva Ecija. Dito sa gawing laurang Bato Ferry. So ito yun. Yan yung bridge mga kaduks. Napakaganda, legit. Yan, kitang-kita nyo. Yan, ito tayo sa likuran. Yan mga kaduks. Napakaganda din talaga sa lugar. Honestly, pangalawang beses na namin nakarating dito. Kaya talaga babalik-balikan mo.